Pinag-iisipan ng Independent Commission for Infrastructure na dumulog sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt na si dating Congressman Zaldico na hindi sumisipot sa mga pagdinig ng komisyon kahit ipinasabpina na siya. Inamon din nila si Ko na tumistigo sa komisyon kasunod ng mga alegasyon niyang kaugnay sa budget insertions. Balitang hatid ni Joseph Moro. Let's do it right. At mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman Zaldico ang mga video na nag-aakusa kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal, hamon ng Independent Commission for Infrastructure kay Ko, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Wala pang pahayag si Ko ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Ko. The videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. Harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga idiniin ni Bernardo sa anomalya sa flood control projects ang 7 dati at kasalukuyang senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Sagot dyan ng komisyon. Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami. At ito ay tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Joseph Moro, nagbabalita para sa GMA Integrated News.